hawak-hawak ko ngayon mga kapare ko ay ang Redmi K70e. Ito lang naman ang pinaniniwala ang magiging Poco X6 Pro this coming 2024. Dahil pagdating sa specs ng phone na to ay talagang palaban. Meron lang naman tong MediaTek Dimensity 8300 Ultra, naka-OLED display na merong 1800 nits at 120Hz refresh rate. Isama mo pa yung 5500 mAh of battery capacity ng device na to. At meron din tong solid camera lineup at kung ano-ano pang specs and value na tinatago ng device na to. Kaya sa video na to, aalamin natin yung mga yon at aalamin din natin yung pinakamahalaga sa lahat as gamer, which is yung kanyang gaming performance. Kaya ngayon, pag-usapan din natin to, let's go! Siyempre, simulan muna natin sa mabilisang unboxing. Pagdating sa box nga pala nito mga kapare ko, just a common combination, black and gold. Kagaya lang din ng dati mga kapare ko. At meron ditong Redmi K70e logo dito sa unahan at Redmi K70 dito sa gilid at kung saan-saan pa. So, napaka-simple kumbaga. Pag inopen natin yung box mga kapare ko, yung makikita agad natin dito yung isa pang Redmi K70 box sa loob na kung saan nandito yung ating jelly case na maganda yung quality and then nandito rin yung ating user manual kaso nga lang Chinese language. Second layer naman ng box na to mga kapare ko, doon na natin makikita yung Redmi K70e unit natin. At pagdating naman sa last layer nito mga kapare ko, yung makikita natin dito yung ating 90 watts fast charging power brick at nandito na rin yung ating charging cable and that's pretty much it mga kapare ko. So ito na yung look ng ating Redmi K70e. At sa nakikita ninyo, alam na ninyo yung problema dito. Glossy finish. At sa sobrang kintab ng phone na to, kapare ko, pwede ka nang manalamin sa kanya. Pero anyway, pag-usapan natin yung overall looks nito. Dahil nandito na tayo sa back part, unahin na natin to. So kung makikita natin yung back part nito mga kapare ko, kagaya ng sinabi ko kanina, ito ay naka-glossy finish. Which is sobrang kintab mga kapare ko, to the point na pwede ka na nga talaga magsalamin sa phone na to. At yeah, fingerprint and smudges magnet to, kaya for sure yung iba sa inyo hindi to magugustuhan. And to be honest, personally, hindi ko siya gusto kasi alam naman ninyo na mas gusto ko yung mga matte finish unlike sa mga glossy finish kasi yeah, hassle kapag glossy. Anyway, pag pumunta naman tayo sa kanyang camera module, makikita natin dito yung triple camera setup at isang LED light. At nandito na rin kapare ko yung kanilang mga branding like 64MP and AI camera. Mamaya pag-uusapan natin yung camera part ng masinsinan. Sa babang part naman nito mga kapare ko, makikita natin dito yung ating single speaker and then nandito na rin kapare ko yung ating charging port, isang microphone at syempre yung ating SIM card tray. At pagdating sa kanyang SIM card tray, supported din ito kapare ko ang dalawang 5G na nano SIM card slot. At wala po itong memory card slot mga kapare ko. Pagdating naman dito sa kanyang right side, makikita natin dito yung ating volume rocker and then makikita na rin natin dito kapare ko yung ating power button. And yes mga kapare ko, power button lang po ito dahil yung ating fingerprint ay in display na. At pagdating sa kanyang responsiveness, okay na okay. At pagpunta naman natin sa itaas na part mga kapare ko, makikita natin dito yung ating isa pang microphone, IR blaster, and also isa pang single speaker. So bale, dalawa po yung speaker ng device ito. At pagdating sa audio quality nito, ito yung sample mga kapare ko. At pagdating naman sa left side nito mga kapare ko ay plain na plain lang. And meron nga rin pala itong build quality na plastic front, aluminum frame, and fully carbonate back na pang flagship build mga kapare ko. Now, mag-jump na tayo sa display specs nito mga kapare ko dahil talagang palaban kung palaban yung specs nito pagdating dito. Dahil naka-OLED display na to mga kapare ko na merong 68 billion colors capability at meron rin itong 120Hz high refresh rate. Meron din tong Dolby Vision, HDR10 Plus at 1800 nits peak of brightness. Nasa tingin ko is nasa 1000 nits lang mga kapare ko. Meaning same lang sila ng Redmi K70, nag-gimmick lang yung kanilang peak of brightness specs na sa tingin ko is nasa 1000 nits lang talaga itong both device ito. Dahil dito sa K70 na confirm na hanggang 1000 nits lang talaga at hindi totoo yung 4000 plus nits. Pagdating naman sa size ng display nito mga kapare ko, ito lang naman ay merong sukat na 6.67 inches. And usually para sa akin mga kapare ko, ito yung pinaka sweet spot na size ng isang device kasi hindi ganun kalakihan, hindi din ganun kakaliitan, katamtaman lang siya mga kapare ko. At pagdating naman sa display resolution nito mga kapare ko, ito ay naka QHD display na, meaning 1.5K resolution display na. And usually parang 1080p resolution display lang din naman dahil hindi mo masyado makikita yung difference ng dalawa. At pagdating nga pala kapare ko sa bezel ng device ito ay naka-symmetrical bezel na rin. And naka-punch hole camera display na rin ito mga kapare ko. At kung usapang display specs lang mga kapare ko ay di hamak na isa to sa
merong pinakamagagandang display specs currently sa mid-range level. And yan, napakaraming benefits sa pwede nyo makuha doon. Unang-una, pwede kayo makapanood ng mga full HD content pagdating sa Netflix, Amazon Prime, or kahit anong streaming platform na madalas inyong pinapanoodan. Meron na rin itong high refresh rate which is 120Hz. Meron na rin itong Dolby Vision, HDR10+, at kung ano-ano pa. In short, maganda yung kanyang display specs. However, yun nga lang merong gimmick pagdating sa kanyang 1800 nits peak of brightness. Pero the rest is goods na for me. Anyway, tapos na tayo sa display part, mag-jump naman tayo sa ibang specs ng Redmi K70e. Unahin na natin yung battery. Pagdating sa battery nito mga kapare ko, meron tong 5,500 mAh of battery capacity at supported rin nito ang 90 watts fast charging rate na kung saan pwede mo ma-full charge yung device ito sa loob lang ng 34 minutes. Pagdating naman sa RAM type nito mga kapare ko, ito ay naka LPDDR5X na mga kapare ko, na 12GB. At pagdating naman sa kanyang storage, ito ay naka UFS 4.0, ang latest storage UFS version mga kapare ko. At hindi lang itong basta storage and RAM specs mga kapare ko dahil maganda yung combination nito at nakakatulong to pagdating sa overall performance ng device ito at makikita nyo yun mamaya. Pagdating naman sa software na ginamit dito mga kapare ko, dito ay magpapaalam na tayo kay MIUI dahil ito ay currently naka HyperOS na, which is Android 14 based mga kapare ko. At pagdating naman sa interface ng new HyperOS, wala namang masyadong mga pinagbago, halos ganun pa rin, pero merong mga konting improvements and added features na hindi naman masyadong napapansin pero maganda pa rin na meron dinagdag. Pero yeah, para sa akin wala namang masyadong pinagbago. And kung usapang bloatware yung usapan mga kapare ko, syempre marami pa rin siyang bloatware at more on Chinese app lang naman yung mga yon. Pero don't worry, kayang-kaya yan i-uninstall lahat, so ibig sabihin hindi kayo masyadong mamumroblema sa mga third-party application or bloatware nito dito sa HyperOS dahil halos naman lahat ay pwede mong i-uninstall. Kung meron man akong pula dito mga kapare ko sa Redmi K70, sa tingin ko yung kanyang mobile data connection. By the way, walang region locking dito sa device ito. Ibig sabihin, pwede mo siyang salpakan ng kahit anong SIM card na available dito sa Philippines and other country. However, pagdating sa kanyang mobile data, hindi nito nadidetect yung 5 GHz dito sa SIM card na dito. Meaning, nadidetect lang nito kapare ko in default is 4G. Minsan pumapalo pa rin naman to ng 5G. However, kapag nag-speed test na ako, hindi ko nagagamit yung 5G capability nito. Kaya nasasali pa rin siya as 4G. And gusto ko lang linawin mga kapare ko na ang na-testing ko pa lang dito na network is yung D2 network. Hindi pa natatry yung TNT, Sun, Smart, etc. Hindi ko pa yung natatry. As in yung D2 network pa lang. At ganito rin yung issue ko doon sa K70. And usually wala naman kasi akong another network. Kaya hindi ko siya maggamit bukod dito sa D2. Kaya yun yung nakikita kong pula pagdating dito sa Redmi K70e. Anyway, iset aside na natin mga kapare ko yung mga specs na sinabi ko sa inyo kanina about dito sa Redmi K70e at magpatuloy at mag-focus tayo dito sa ating gaming performance. Unahin na muna natin sa chipset na ginamit dito. Kagaya ng sinabi ko kanina, ito ay naka-Dimensity 8300 Ultra which is just a rebranded ng 8300. Pagdating naman sa kanya ang Antutu benchmark score, meron lang naman tong 1.3 million Antutu benchmark score. At kung titingnan natin yung kanyang GPU mga kapare ko na score, makikita natin dito na napakataas ng isang ito. Kaya pwede tayong umasa na meron tayong mga ultra graphical settings sa halos lahat ng game na lalaroin natin. And then pagdating naman sa kanyang thermal throttling test mga kapare ko ay okay din dahil nakakuha tayo dito ng magandang result at nakakuha tayo dito ng pure green. Pero kagaya lagi na sinasabi ko, hindi pa natin makikita yung full performance sa device natin kung dito lang tayo magbe-base. Kaya i-check na natin kapare ko sa gaming test. So yung unang-una ko nilaro dito mga kapare ko is itong Genshin Impact. Pagdating dito sa Genshin Impact, ang pinaka-supported setting siya dito is kayang-kaya niyang i-handle ang highest at 60 FPS settings. So dito, hindi na ako medyo nabigla kapare ko dahil nga napakataas nung kanyang GPU score. Usually, almost magkadikit na sila ng GPU score ng Snapdragon 8 Gen 2 dun sa Redmi K70 kasi nasa 600,000 plus lang yung score ng GPU doon. Kaya hindi na ako masyado nagtaka dito. At pagdating sa kanyang performance dito sa Genshin Impact, napaka-smooth ng gameplay natin dito. Wala akong nakita na kahit anong pagbagsak ng performance niya dito sa mga ilang minutong paglalaro natin. As in, mga sa sisimula ng laro natin, kahit maraming animation, maraming mga nangyayari, yun, okay na okay naman. Kaso nga lang, kapag medyo matagal na yung paglalaro natin, may nakikita na ako mga ilan-ilan na FPS drop. Pero don't worry, hindi po siya sunod-sunod. As in, madalang nyo lang siyang makikita. Lumalabas lang siya once na merong mga new mapa na nire-render or kapag papasok ka dun sa new world or new map, nagre-render siya, diba? Doon lang nagkakaroon lang naman nun. And usually reasonable yun dahil nga nire-render pa yung mismong map. Pero yeah, doon pa lang, yun yung pinaka nakita ko dahil doon sa Redmi K70 naman, hindi ko yun napansin. At pagdating na makapare ko sa kanyang FPS, kahit wala tayo ditong FPS meter, nakita ko naman na smooth yung ating mismong game. And then after ng mga 10 to 20 minutes sa paglalaro ng Genshin Impact, nakakuha tayo dito ng 40 to 42 degree Celsius.
games. And then usually mga kapare ko, dun sa pinaka-actual na pagtetest ko neto, ang pinakamataas na nakuha ko sa kanyang temperature sa paglalaro ng Genshin Impact is 43.5 degree Celsius mga kapare ko. Hindi ko siya na-videohan pero yun yung pinaka-experience ko nung tinry ko siyang gamitin ng medyo, yun nga, matagal-tagal. Around mga siguro 45 minutes din ako naglaro nun at pumalo ng ganon kapare ko yung kanyang temperature. And usually okay naman at wala naman ako nakita na pumalo siya ng 44 pero yeah, I think kung maglalaro pa ako dito ng mga ilang couple of hours, papalo siya sa 44 or baka mag 45 din. Pero yeah, kagaya na sinabi ko, goods naman yung performance niya. Anyway, yung next naman na nilaro ko dito mga pare ko is itong Firelight 84. So sa ngayon, medyo mabigat-bigat itong game na to. Pero dito, kaya-kaya nyo pa rin i-handle lang extreme settings. Extreme yung frame rate at saka yung graphics. At pagdating sa kanyang gaming performance, nandun talaga yung lakas na itong Dimensity 8300 Ultra na to. Talagang okay na okay siya pagdating dito sa mga high graphics game. Pagdating sa kanyang graphics, kitang-kita natin dito na okay, maganda tingnan dahil nga syempre mataas yung GPU ng ating mismong 8300. At yeah, pagdating sa kanyang FPS, sustainable naman pero based dun sa result na nakikita ko, and sa unang game natin ay pumapalo pa to ng 120 to 110 FPS pero nung mga tumagal-tagal na siguro around 10 minutes yung nakalipas or 15 minutes yung nakalipas, bumagsak din to sa 90 to 60 FPS na lang. Sa tingin ko mga kapare ko, bumabagsak talaga yung FPS niya kasi kay Redmi K70 ganun din yung nangyari once sa sobrang umiinit na yung device natin. Pero na nag-temperature check naman ako dito, hindi naman siya ganun kainit kasi nasa 40 degrees Celsius pa siya. Pero yeah, bumabagsak yung kanyang FPS pagdating doon. I think isa tong mechanism ng Redmi K70e na once sa sobrang taas ng temperature niya, kailangan niyang magbaba ng performance. Siguro ganun yung nangyayari. Pero yeah, sa tingin ko ay kailangan pa ng konting optimization pagdating dito sa chipset na to. Sa tingin ko mabibigay naman yan sa atin ng mga games in the future. Antayin na lang natin siguro. And yung pinakamataas nga pala na temperature na nakuha ko dito sa ating Firelight 84 is nasa 43 degree Celsius din. So yun yung pinakamataas na nakuha ko sa loob siguro ng 50 minutes sa paglalaro kasi naka 3 games din ako dito sa game na to. Nung tinest ko siya nung unang-una kong hawak ng device na to. Kaya yeah, pagdating sa kanyang performance, 100% kayang-kayang i-handle ng Redmi K70e itong Firelight 84. Syempre, tinry ko rin dito kapare ko yung Mobile Legends at ito yung kanyang supported settings. Meron tayo ditong super frame rate at meron din tayo ditong ultra graphics. So gusto ko lang linawin sa part na to dahil si paring Voltec TV is nung nireview na itong Redmi K70, siya ay naka-ultra frame rate na rin dito. At sa tingin ko, ito is just kind of bug lang mga kapare ko. And syempre, tin-troubleshoot pa na rin to, which is yung mga ginagawa nating method before. I-uninstall and then i-reinstall. Pero ginawa ko na yon nung sinesetup ko tong device at hindi pa rin nangyari. Sa tingin ko, meron tayong mga kinakailangang gawing trick para lumabas yung ultra frame rate dahil kayang-kaya naman yan talaga ng device na to. Pero yeah, dito sa part nito, naglaro ako na naka-super frame rate lang and then naka-ultra graphics yung settings. At ito yung kanyang performance. Pagdating sa kanyang performance, wala nang duda, napaka-smooth nung phone na to dito sa Mobile Legends. Sisiw na sisiw siya usually dahil napaka-smooth at wala akong nakita na kahit anong pagbagsak ng performance nitong Redmi K70e sa Mobile Legends. And usually reasonable na yon at kapag bumagsak yung performance dito, doon medyo magtataka ako, di ba? And ang pinaka nagustuhan ko dito mga kapare ko is yung responsiveness ng screen ng Redmi K70e dahil ito ay naka 480Hz touch sampling rate lang naman. Kaya talagang napakabilis magrehistro dito ng inyong mga touches and magbe-benefit to sa mga gamers out there dahil talagang makaka-initiate kayo dito or makakapag-pull up kayo dito ng mga moves ninyo na accurate at walang delay kapare ko. So, yun yung pinaka-benefit lalo na sa Firelight 84 at saka dito sa MLBB ng mga game, for sure magugustuhan nyo to. At pagdating naman sa temperature nito mga kapare ko, hindi tayo nakapag-thermal test dito sa part na to. Pero yung pinaka-maximum na nakuha ko dito sa ating Mobile Legends is umabot siya ng 40 to 41 degrees Celsius lang. Yung pinaka-mababa na nakuha ko is dito rin sa MLBB which is 38 to 39 degree Celsius. Pero sa loob lang yun ng 2 games. Dahil yung 41 degrees Celsius na nakuha ko is siguro nakaabot din ako ng mga almost 4 games doon. Kaya ako nakuha yung ganong kataas sa temperature. So tinry ko nga rin pala ito sa CODM at ito yung supported graphical settings niya mga kapare ko. Supported na neto yung ultra frame rate which is yung pinaka-needed natin pagdating dito sa game na to. Pero mapupunta sa medium graphical settings kapare ko yung iyong graphics quality. At pagdating sa gaming performance ito mga kapare ko, goods na goods naman siya. Wala ako nakita dito na kahit anong problema at wala din ako nakita dito mga issues pagdating kay CODM. Napaka-smooth niya. For sure nasa 120 FPS to or 90 FPS. It based do sa smoothness niya sa mga nakukuha kong FPS before. At wala naman ako nakita ang problema dito kapare ko sa CODM. Hindi ako nakita ng pagbagsak ng performance and also
yung kanyang FPS is for sure stable naman. At pagdating naman sa kanyang temperature kapare ko, pumalo pa rin to ng 40 to 42 degrees Celsius. So yung pinakamataas na nakuha ko dito na temperature mga kapare ko is around 43 degrees Celsius. And yes mga kapare ko, para sa akin okay na yung ganong performance niya. Ang endpoint dito is wala tayong magiging problema sa CODM kung ito lang yung lalaroin mo sa phone na to. Talagang kayang-kaya niyang i-handle at hindi ganong kataas din yung temperature na napoproduce nito. Now, pag-usapan naman natin kapare ko yung camera specs ng device na to. Ang ginamit nga palang camera sensor dito sa ating Redmi K70E is OmniVision OV64V na 64 megapixel. Pero itong 8MP ultra-wide at 2MP macro camera. Pero itong capabilities sa mag-record ng video up to 4K at 30 FPS and 1080p hanggang 60 FPS. At pagdating naman sa kanyang video and image quality, nandun talaga yung ganda ng camera nito. Dahil kung makikita ninyo dito sa mga sample photos natin, mapapansin ninyo na vibrant and also saturated yung kulay ng mga photos natin. At kung ano yung nakikitang color ng mata mo, ganun lang din kapare ko yung pinuproduce ng camera nito. Pero based sa experience ko kapare ko, hindi naman ganun ka-perfect talaga yung camera nito pagdating sa kanyang photo processing. Dahil sometimes masyado niyang nai-enhance yung kulay ng green, red, blue at saka ng yellow. Lalo na kung mag-shoot kayo sa golden hour or doon sa pahapon or paumaga na time. Dahil saturated talaga yung mga kulay doon. Ayun yung pinaka-benefit nun Pero yun nga, medyo matingkad minsan na hindi na masyadong accurate yung color na napoproduce ito. Pero in a certain time lang naman yan mga kapare ko. At sa different colors lang naman na nabanggit ko kanina, doon nangyayari. At pagdating naman sa mga natural lighting or kaya yung light lang talaga ng araw yung gagamitin natin, okay naman. Nandun talaga yung image processing at maganda. At pagdating naman sa kanyang portrait, okay na rin. Hindi nga lang ganun talaga ka-perfect yung kanyang edge detection. Merong sometimes kapag magpipicture ka, kahit na ibaba mo yung kanyang aperture sa 1.0 kasi yun yung pinakamababa na kaya niyang ibigay for portrait, yung bokeh effect niya is almost the same pa rin at hindi talaga nagbabago yung blurriness niya sa background. So ibig sabihin parang walang masyado nagbago at hindi ganun kaganda yung kanyang portrait. Pero once na maganda naman yung iyong lighting, okay naman. Makukuha mo or mapupull off mo doon sa mismong camera nito yung gusto mo na portrait mode. At yeah, wala din naman ako masyadong against dito sa mga portrait mode kasi ito ay fake bokeh effect lang or digital effect lang mga kapare ko. Pagdating naman sa video resolution nito kapare ko, kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 FPS at pagdating sa kanyang stability and also quality ay okay naman. Kaso nga lang mga kapare ko, hindi ganun ka-stable yung video nito kahit na ito ay naka-OIS na. So meaning, hindi pa rin ganun ka-okay yung makukuha natin na stability pagdating sa video nito kasi 30 FPS lang din naman. Pero yung ganda, detailed at syempre smoothness ng video nandun naman. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-stable. Talagang shaky siya lalo na kung handheld lang yung pagbivideo mo dito sa Redmi K70E. Marirecommend ko na gumamit kayo dito kapare ko ng gimbal dahil for sure may stabilize niya yung pag-shoot nyo dito ng ating video. Anyway, pagdating naman sa kanyang selfie camera mga kapare ko, meron tong 16MP na kaya mag-record ng 1080p at 60 FPS with EIS mga kapare ko. At ito yung mga sample quality ng kanyang photos and also ng kanyang video. Pagdating sa kanyang quality kapare ko, sharp naman at maganda yung photo nito. Maganda rin yung kanyang image processing dahil accurate naman yung kulay. Pero minsan, meron pa rin talagang mga softened part lalo na kapag hindi ganun okay yung exposure mo doon sa camera dahil yun naman talaga yung magiging problema doon. Pero yeah, kapag medyo maliwanag, hindi masyado na-i-expose yung mukha mo lalo na kung medyo maputi ka. Pero kung medyo kayo manggi ka kagaya ko at magtitake ka ng photo dito, okay naman kapare ko. At pagdating naman sa kanyang portrait mode mga kapare ko, ay okay din yung image processing nito. Kung mapapansin niyo dito, maganda yung kanyang background separation, pero mas maganda yan kapare ko once na maganda yung lighting mo. So sinadya ko talaga na mag-take dito medyo against the light and then yung mismong camera na yung nag-expose sa akin and then binlurred niya yung background ng maayos kapare ko as you can see. Pero yun nga, hindi pa rin perfect yung portrait nito. May mga times pa rin na super hindi okay ng kanyang edge detection, so kinakailangan talaga ng proper lighting kung gagamitin nyo yung inyong portrait mode dito sa Redmi K70E. Pagdating naman sa video quality nito, ito yung sample natin about dyan. So ito mga kapare ko yung quality ng Redmi K70E, 1080p at 60 FPS, same lang din ng Redmi K70. And for me mga kapare ko, kaya naman nilang ibigay yung 4K at 30 o kaya at 60, kaya nila yan. Kahit 2K resolution, okay lang din. I hope ganun na lang yung ginawa nila, di ba? Pero di natin masabi, mali niya, update.
So ngayon, usapang verdict tayo about dito sa Redmi K70e. Para sa akin, oo, sulit na sulit tong phone na to dahil yung kanyang gaming capabilities and din yung kanyang other specs like display, build quality at saka camera, nandun talaga. Pero kung merong medyong konting budget pa kayo na ipandadagdag dahil ang SRP neto is 18,000 pesos. By the way, dito nyo nga pala yun mabibili mga kaparakoy. Kay XUNDD Masangkay, kung gusto nyo magpa-pre-order, pwede kayong bumili sa kanya. Or kung gusto nyo sa Shopee or Lazada para merong kayong konting discount, i-click nyo na lang yung link dyan sa description, ilalagay ko din. Anyway, mabalik tayo. Kagaya na sinabi ko, 18K to 20,000 pesos yung SRP netong Redmi K70e. Pero yung dun sa Redmi K70 kasi is nasa 22 to 25K lang yun mga kaparakoy. Kaya nga, kung meron kayong konting budget, mag-add na lang kayo ng mga couple thousand pesos para makabili ng Redmi K70. Mas marirecommend ko yun dahil mas maganda yung camera dun sa part na yun. Pero kung in terms of gaming performance lang naman yung need mo, pwede na to, Redmi K70e. Nandun na rin. Almost the same sila ng performance. Sadyang medyo okay lang yung thermal bahagya nitong Redmi K70e. And then, minsan, may lamang din naman yung Redmi K70. Pero yeah, kung ako yung tatanungin ninyo kung full package gusto ninyo, build quality, camera, display kasi may 2K resolution yun, and etc. Redmi K70 pa rin. Pero yeah, para sa akin, okay to. Kahit anong piliin nyo sa dalawa, good deal yon. Anyway, yun lang, dito ako natatapusan yung video. Kung meron kayong mga tanong, comment down below and then pag-uusapan natin yan. Yun lang guys, peace!